Mommy, ayaw ko na magsuot ng ganito. Ayoko ipakita ang marka sa katawan ko. Anak, ang markang ito, regalo sa iyo ng langit. Meron din ang daddy mo. Nasaan na si daddy? Pwede bang, ikaw ay anak namin. Sa one night stand, ni mukha niya nga, di ko alam. Saglit anak, may tawag. Darating na ang grab ko. Itim ang kulay. Hello. Itim na sasakyan ni mom. Hoy Tito, ang pogi mo po, katulad ng daddy na ini-imagine ko. Hindi ako ang tatay mo. Nagkataon ang ating pagtatag. Ang gwapo mo naman. Gusto mo bang maging tatay ko? Magaling si mama sa lahat ng gawain. Sulit na sulit siya pakasalan. Tiyan. Tiyan, bakit ka na pa dito? Mali ang sasakyan, bumaba na tayo. Bantayan mo ng mabuti ang anak mo. Huwag mong sigawan si mama. Tiyan. Tama si Tio. Kasalanan ko na hindi kita nabantayan. Halika. Mag-sorry ka kay Tio. Saka na tayo aalis. Pasensya na po. Magaling siyang magpalaki ng bata. Kwalipikadong ina. Okay lang. Tiyan, huwag ka nang tatakbo ng basta. Natakot ako ng sobra. Alam mo ba, ikaw na lang ang meron ako. Susunod ako sa'yo, mama. Bilang isang abogado, ilang taon na, wala ka pa ring nahahanap? Ni hindi mo alam kung, kumusta na ang tita mo, di matawagan ang telepon. Yan Chen, binilhan kita ng bagong sinturon. Allergic ka sa metal, kaya nagpa-special order ako ng gintong buckle. Tara, isuot natin. 6 na taon na, ayaw mo pa rin akong hawakan. Wala ka bang nararamdaman, kahit konti para sakit? Responsibilidad lang meron tayo. Walang pagmamahal. Hala, huwag ganyan, bunso. Tama na, bunso, hahaha. Ang saya-saya, bunso, huwag po. Tigilan mo na yan, ang saya eh. Tigil, anong ginagawa mo? Tulungan mo ako, Boss Yu. Bakit? Hindi pa ako nasasawa. Hoy, yan Chen. Bata pa siya, huwag mong saktan. Si Augo, mag-sorry ka. Ano ba, sabi ni Mama, meron akong birthmark ng pamilyang Yu. Ako ang panganay sa pamilyang Yu. Mga tauhan lang sila. Alipin ko silang lahat. Pwedeng-pwede kong paglaruan. Ganito ka ba magpalaki ng bata? Hindi ko yan sinabi. Nagkaintindi lang siya. Yan Chen. Pinasukan ko si Xiaogo ng peklat. Nakawangis ng birthmark ng Yu. Ngayon kumukupas na ito. Kailangan kong kumilos bago maghinala si Yu Yanchen para maging totoo ang relasyon namin. Si Inkiki, lalo lang niyang sasamain ang bata. Kailangang makuha ang pagkupkop ng madali. Nakahanap ka na ba ng abogado? Meron na. Attorney in Sage. 100% tagumpay sa custody cases. Pwede tayong pumunta ngayon. Siya, yun, attorney. Yun, maganda ang resulta ng mga kaso mo nitong huli. Positibo ang feedback ng mga kliyente. Salamat po, boss. Ipagpapatuloy ko ang pagpupunyagi. May ilang kaso pa akong hinahawakan. Pero hindi ko alam kung handa si attorney. Yun, natanggapin ang mga ito. Bilang abogado, boss, alam mo dapat ang konsekwensya ng sexual harassment. Alam mo namang, mahirap ipaglaban ang sexual harassment case. Wala namang sisiya dito. Anong ebidensya mayroon ka? Naninakawan kita. Saan ka tatakbo? Bitawan mo ako. Aray! Ang taong akin ay hinawakan mo. Press! Yu, nagkamali ako, Press. Yu, di ko alam na tao ninyo siya. Kung alam ko lang sana, hindi ko gagawin yan, Press. Yu, umalis ka. Bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon. Press! Yu, Press! Yu, nagkakamali ako, Press. Yu, Press! Yu. Salamat sa pagtulong kanina. Ang gulo ng law firm mo, gusto mo bang subukan? Magtrabaho sa Dragon Rice Group. Dragon Rice Group. Kumpanyang top 100 sa mundo. Market value, 100 ni. Makakapasok ako sa Dragon Rice. Nagbibiro ka ba? Dumating kami dahil sa reputasyon mo, attorney. Yun, sabi nila dalubhasa ka sa custody battle cases. Kasal na kayo, Press. Yu, Hindi. gusto mong kunin ang bata ng walang kasal. Ganoon ka ba ang mga May mga alinlangan ba kayo? Magkano ang sahod? Sabihin nyo lang ang expected amount. Buwanang. 50,000. 1-0 ang taunang sahod. Talagang astig at mayaman ang presidente. Huwag kang mag-alala. Sisiguruhin kong maibalik ang anak ninyo. Bukas magsimula ka sa Long Yu Group. Anak, umupo ka muna rito sandali. Pupuntahan ko si tiyuhing presidente para sa pag-uusap sa trabaho. Dito ka muna kasama ng mga tiyuhin at tiyahing ito. Maging magala. Sige na. Sino ang nagdala nitong bata? Sa opisina? Kumusta po tiyo? Ako si Intiantian. Ang nanay ko ay si Insage na bagong empleyado.
Unang araw niya sa trabaho, dinala na agad ang bata sa opisina. Paalala ko sa inyo, habang nasa kumpanya, dapat mag-ambag ng halaga sa kumpanya. Paano ka makakatulong? Pumunta ka, at punasan mo ang sahig. Hoy bata, dalian mo't magtimpla ng tubig. Tandaan mo, 36.5 degrees lang ang tubig na iinumin ko. Bakit ang lamig ng tubig? Tianchen. Anak, okay ka lang ba? Nay, naging mabait ako at palaging magalang, pero hindi ko alam ang mali ko. Magpaliwanag ka nga. Direktor, kasalanan nito ni Yin Xiaosh. Unang araw pa lang may dala ng bata. Hindi dapat payagan ang ganitong ugali. Ako ang pumayag na dalhin ni Atty. Yin ang bata. Ibig mong sabihin ako, ang may masamang impluensya. Hindi po, hindi po. Laging tao ang sentro ng aming kumpanya. Nilabag mo ang prinsipyo. Pinarusahan kita sa pang-aapi. Tio, dahil si Director Xi ang nag-utos maglinis at magsilbi. Dapat siya na maglinis ng buong opisina at magsilbi ng tubig kay Mama. Naiintindihan mo ba? Opo, opo. Paunawa sa lahat. Naiintindihan ng kumpanya ang hirap ng mga magulang. Maaaring dalhin ng mga empleyado ang kanilang mga anak. Ngayong International Children's Day, magkakaroon tayo ng Family Day. Dalahin niyo ang mga anak niyo. Sige, mauna na kayo. Magtrabaho na tayo. Director Yu, salamat, ako na bahala. Huwag ka nang mag-abala. Kung may susunod, ikaw na ang lalayas. Opo. Mommy, ang daming pwedeng laruan dito. Tingnan natin sa harap. Anong walang kwentang family day to? Walang excitement. Anong ginagawa natin dito? Anak, company event ito ng daddy mo. Family Day. Kailangan nating samantalahin para kilalanin tayo. Ek. Anong ginagawa mo dito? Ikaw talaga? Bakit ang tagal mo? Di ako kinontak. Kumusta ka na? Ako, okay naman ako. Ikaw pala si tita. Ako po si mommy, anak niya. Tianchen po ang tawag sa akin. Lagi kanyang kinukwento. Miss na miss kanya. Kamusta? Anak mo ba to kayang fan? Nagtratrabaho rin siya sa Dragon Rise. Hindi dapat malaman ni Sage na pinalitan ko siya. Ano ng problema? May tinatago ka ba? Dati kasi, nagkasugal siya't na baon sa utak. Nagpalit na siya ng pangalan. Huwag mo nang banggitin yun. Bakit kasama mo pa rin siya? Eh kasi, nagbago na siya ngayon. Marami na siyang pera. Eh, hindi nagbabago ang battery at sugarol. Ikaw. Anong ibig mong sabihin? Naiinggit ka ba sa akin? Akala mo ba, di ako karapat-dapat maging masaya? Sabihin ko, ikaw na nag-anak ng walang asawa. Di mo ako pwedeng turuan. Ate, bakit ganyan ka magsalita? Para sa ikabubuti mo to. Nakalimutan mo na ba ng paghahabol niya sa ako ang nagbigay ng pera para makaalis ka? Ah, perang-pera ka pala. Dapat sinabi mo agad. Kailangang may isakripisyo. Sage lang ang kailangang mawala sa buhay ko. Para ligtas kami ni Xiaoguo. Sapat na ba ang 1 milyon? Simula ngayon, wala na kaming kinalaman sa isa't isa. Kunin mo ang pera at umalis ka. Yin Kiki. Paano mo nasukat ang lahat sa pera? Ang ating pagkakamag-anak, nanay, pag-aaway, sisirain ang relasyon natin. Magpalamig muna tayo ng ulo. Tingnan muna natin doon ano. Tara na. Ano nang pinag-aawayan niyo kanina? Wala namang awayan. Medyo malakas lang boses namin. Yan Chen, Family Day ngayon. Nandito lahat ng empleyado. Hindi ba panahon na para i-anunsyo ang tunay naming pagkakakilanlan? Pag-usapan natin mamaya. Mamaya ng mamaya. 6 na taon na, mamaya pa rin. Alis na. Malugod namin kayong tinatanggap sa three-legged race na paligsahan. Ate, gusto ko nitong Barbie doll. Premyo ito sa paligsahan ha. Pwede ba kaming sumali ni Mama? Kailangan dito magkasama ang nanay at tatay. Wala akong tatay. Tara anak, bibilhan kita sa mall. Gusto mo? Tito, Tenchen, bakit andito ka? pwede po ba kayong maging pangalawang tatay ko? Gusto ko po ng Barb. Kailangan ng magulang para dito. Sa paligsahan, wala po akong tatay. Sek. Yu, pasensya na po, bata pa po ka. CJ, samahan kita. Tara na tayo. Kaya nyo yan daddy, mommy. Ang surreal ng pangyayari. Sek. You pala ang lalaki. Yung amoy niya. Parang yung babae noong 6 na taon. Sa totoo lang, ang Barbie doll ay ginawa kong dahilan. Gusto ko lang magkasama sina nanay at tatay. Magkayakap. Yin Tianchen, ikaw.
Akala ko gusto ni attorney na nasa ilalim. Walang hiya ka. Paano mo nasabi yon? Anong sinabi ko? Hindi ba't isip bastos ang nasa isip? Anong nangyari? Naipit ang paa. Assistant Zeo. Dali, kunin mo first aid kit. Opo. Tingnan mo yung bata. Ang galing makisama. Ikaw naman, walang kwenta. 6 na taon na, di mo pa rin napasaya si Yuyanshin. Kailangan kong maghanap ng paraan para mapatalsik siya. Tara na. Ibigay mo kay mama ang cake. Huwag mong kakainin yung cake. Iputang mo yan. Nandito ang cake. Para sa lahat ito. Bakit hindi ako pwedeng kumain? HMP. Ako ang prinsipe dito. Anong klaseng tao ka? Sabing hindi pwedeng kainin. Hindi talaga pwede. Paano mo nagawa? Di mo ba alam bawal mag-aksaya ng pagkain? Alam mo ba? Pag-aaksaya. Kayong mga mahihirap lang ang nag-aalala sa pag-aaksaya. Sasabihin ko sa'yo, ikaw na puno ng mga tianging damit, pulubi. Hindi ka karapat-dapat dito. Hindi mo ako mapipigilan. Inimbita ako ni Tito President. Kasinungalingan dahil sa kalantaran ng nanay mo. Pagpapakalagad. Kaya ka nakarating dito. Mga basura kayong lahat. Mga pulubi. Huwag mong siraan si mama. Anong magagawa mo? Gumawa pa ko ng kanta para sa inyo. Ulo ni hintian-tian parang bola. Sinipa palabas ng corporate building. Tigilan mo yan. Tuloy ang kanta ko. Salamat. Hoy Tianchen, mama tulungan mo ako. Tianchen, bakit ka nananahimik? May nangyari kaya sa bata? Tara, tingnan natin. Anong ginagawa mo? Chen. Sino ang may gawa nito? Tianchen. Tumawag ng ambulansya. Tianchen. Wala ng oras. Sumama ka sa akin. Bilasin nyo. Kailangan agad ng first aid ang bata. Magbayad kayo ng fee at alamin kung sino ang may sala. Sino talaga ang may gawa nito? Kasalanan ko lahat. Hindi ko dapat siya pinawang mag-isa. Kasalanan ko talaga. Nangyari ito sa Dragon Rice Group. Huwag kang mag-alala, ako ang bahala. Magiging okay si Tianchan. Salamat, Boss Yu. Bakit nyo kami inaalagaan ni Tiantian? Nang ganito, Na. Bakit ako kabado? Siya at ang bata. Ang bata ay mabilis ang paghinga. Namumula ang katawan. Parang allergy. Mga magulang, may allergy ba ang bata? allergy siya sa metal. Allergy sa metal. Baka si Tianchan ng ano. Hindi ka pwedeng pumasok. Papasukin mo ako. Manong, nasa emergency kami. Lumabas ka na. Kumusta na ang bata? Ayos lang. Ilang taon na si Tianchan? Anong birthday niya? Dahil sa one night stand nang ipanganak siya. Walang ama ang bata. Late na history. Hindi rin naman maganda ang usaping ito. Di na kailangan sabihin sa kanya. Tunay na edad at birthday ng bata. 4.5 taon na ang bata. Ipinanganak noong Hunyo. May problema ba, Direk? CJ. Wala lang. Nagtanong lang ako. Di tugma ang edad sa birth. Pareho lang pala ng pangyayari. Hindi ko anak si Tianchan. Nalaman mo na sino, Director Yu? Umandar ng pambubuli kay Tianchan. Sabihin mo. Si. Young Master. Director Yu. Kayong, bakit mo ako tinawag dito? Yung kaso ng custody, kumusta na ang progress? Director Yu, bakit niyo pinaglalaban? Ang custody, mas masaya ang bata. Kumpleto ang magulang. Di niya maalagaan ng maayos ang bata, kaya nagkaganyan ang bata. Hoy Director Yu, wag mo inumin. Pasensya na Director Yu, di ko sinasadya. Ikaw naman. Ano nang? Ikaw. Kung malaman niya, ako ang babae noong gabing iyon. Aagawin niya si Tianchen. Magsalita ka. Boss, kailan pa? Huling maligo. Araw-araw akong naliligo. Nasaan ang dumi? There you. Wala akong hilot service. Boss lang tingin mo sakit. Ano pa? Kung ganito.
Dare you. Kailangan ba turuan kita ng batas laban sa sexual harassment? Huwag na nga. Walang sentido romantiko. Bilis, tumangol ng parang aso. Oo. Bitawan mo. Tulong, Director Yu. Yan Chen. Dalhin mo siya sa doktor. Dare you. Ilang henerasyong Yu may allergy sa metal. Xiao Guo, walang allergy sa metal. Si Xiaogo ay kamukha ko talaga. Malamang minana niya ito sa aking lahi. Ang kanyang namana, ganoon nga ang tingin ko. Pumunta ka sa Ancestral Hall at lumuhod. Noong bata ka pa sinabi ko ng huwag hawakan metal. Huwag hawakan metal. Bakit hindi ka sumusunod? Bakit ka nandito? Nag-init ako ng gatas para sa'yo. Inumin mo bago matulog. Ayaw ko. Alisin mo. Ang mga kamay mong ito, ayaw mo na ba talaga? Yan Shen, ako ang ina ng anak mo. Ako ang babae mo. Sa anak mo ituon ang atensyon. Edukasyon ng bata. Ang dapat mong gawin, naiintindihan mo ba? Aalagaan ko ng maayos ang anak natin. Pero ang relasyon ng magulang ay importante rin. Ikaw, amoy alak ka. Magpapainit ako ng tubig para maligo ka. Pagkatapos, aalagaan kita ng maigi. Lumabas ka. Walang pagpasok. Sa kwarto ko nang walang pahintulot. Si Yanshen ay tiyak na may malasakit kay Xiaoj. Mukhang itong baboy na ito ay dapat kong alisin. Hello, Xiaoj ba ito? Nagkamali ako noon. Ngayon naiintindihan ko na. Para sa kapakanan ko pala ang lahat. Magkita tayo sa susunod. Xiaje, ito ang regalo ko para sa inyo. Ni baby at sa iyo. Huwag kang mag-alala. Kapag yumaman ako, hindi kita at si Tiantian malilimutan. Salamat mula kay Tiantian. Pero mas mabuti, itabi ang pera. Walang anuman yan. Nitong mga nakaraang araw, palagi kitang iniisip. At si Tiantian, alam mong mahalaga sa akin. Ang pride ko, kaya nahihiya ako. Makisuyo sa'yo. Okay lang, basta naayos na ang lahat. Hais, panahon na ni Tiantian mag-aral. Pero wala pa siyang residence, kaya hindi makakapasok. Xiaje, bakit hindi? Kayo na lang magpakasal. Pakasal, ha? Wala pa sa plano ko yan. Pero ang edukasyon niya ay hindi pwedeng maantala. Kailangan nating umaksyon. Naalala ko, bakit hindi kayo umuwi sa probinsya para makapag-enroll? Pero, kahit hindi kasing unlad ng hangsaw ang probinsya, bilang mga ina, hindi pwedeng sarili lang natin. Ang anak ang dapat una. Nasa card ang 500,000 pesos. Ito ay tulong ko para sa pag-uwi nyo. Pag-iisipan ko ito, pero hindi ko ito tatanggapin. Sig boss, pupunta na ako. Ate, may lakad pa ako. CJ. Yin CJ. Ako na ang bahala. Magpakasasa sa buhay mayaman. Nay, nakauwi ka na. Ito ang cake para sa iyo. Si Small Cake, gustong-gusto niya. Matamis. Gusto mo bang mag-aral? Nay, pwede na ba akong mag-aral? Siyempre pwede. Oh, magandang araw ngayon. Ang mga hangarin sa puso ay magkakatotoo. Ang ganda ni Small Cake. Esan? President Yu, mga dokumento. Ano ang kinakain mo? Pasensya na po, President Yu. Tinapay ito ni Attorney Yin. Ang bango talaga. Hindi ko napigilan kaya. Tinapay ni Attorney Yin. Na, ang bait talaga ni Attorney Yin. Sabi niya pasasalamat sa mga panahong ito ng pag-aalaga ko sa kanya. Ang dami sa kumpanya. Bakit ikaw lang ang pasasalamatan? Hindi po. Meron din ang ibang kasamahan. Yung sa akin. President Yu, hindi naman po kayo mahilig sa tinapay o mga matatamis, di ba? Kayo po ang presidente. Paano kami makakapantay? Si Attorney Yin, siguradong may espesyal na handog para sa inyo. Lumabas na kayo. Opo. Dear you, ito po ang binagong kumpidensyal na dokumento. Pakitingnan po ninyo. Kung wala pong ibang ukol, aasikasuhin ko na. Hala, sandali. Baka nakalimutan mo ang isang importanteng ba. Naalala ko na.
Ah, Meron ka bang dapat ibigay sa akin? opo, nabago ko na ang digital version. Katatapos ko lang mag-email. Pakicheck ninyo po ang inyong inbox. Labas? Labas? Ako lang ang wala. Ilagay mo sa mesa ang legal na dokumento. Titignan ko mamaya. Isara mo ang pinto paglabas. Para sa akin. Opo. Salamat po sa inyong pagsuporta sa akin. Bakit iba kay As? Zew, Ito po, ginawa naming ni Sweet. Sabi ni Sweet, na ilagay ang pasasalamat kay Derry sa pagmamasa ng tinapay. Mahabang oras naming minasa. Subukan ninyo po muna ang lasa. lanan. Masustansya naman. Nagustuhan ninyo po, masaya na ako. Pwede rin pong pirmahan ang dokumentong ito. Bakit ako magre-resign? Wala pang permanenteng tirahan si Tianchen. Panahon na para mag-aral siya. Balak kong ipasok siya sa probinsya. Ayaw ko. Pagdating sa anak ni Bossy, hindi pwedeng ipagpaliban. Bigyan ko kayo ng referral ng iba pang magagaling na abogado. Hintayin mo ako rito. Babalik ako agad. Ano ng emergency? Pinatayo lang ako rito para maghintay. Di naman ako pwedeng hindi gumalaw. Magre-resign naman na ako. Subukan ko kaya upuan ng presidente. Ang sarap pala ng upuan ng presidente. Pasensya na po, boss. Hindi ko dapat ginamit to. Nagalit ba ako? Parang hindi naman. Ang bait-bait mo pala. Tingnan mo to. Norton International Kindergarten. Letter of Acceptance. Problemang pang-edukasyon ni Tiantian na resolba na. Pwede mo na siyang dalhin para mag-enroll. Ang tagal mong nawala para lang makuha to para sa kanya. Hindi naman. Nadaanan ko lang yon. Pero narinig ko, ang kindergarten na to, 1,000,000 ang tuition kada taon. Natatakot ako. Norton Kindergarten sa ilalim ng Longyu Group. Tuition fee ni Tiantian. Libre na lahat. Totoo ba? Salamat, boss. Magre-resign ka pa ba? Hindi na. Maglilingkod ako ng tapat. Yanchen, huwag kang mag-alala. Sisiguruhin ni Xiaogo na mag-aaral ng maayos. Xiaogo. Magpakita ng magandang asal sa kindergarten. Itigil ang mga masamang bisyo. Narinig mo ba? Xiaogo, sagutin mo na si Papa. Sige na. Mommy, mag-aaral ako ng mabuti para maging pinakamagaling na bata, para mainggit ang lahat ng magulang. Sa buong mundo sa'yo, ang bata talaga, masayang-masaya sa pagpasok. Una na ako. CJ. Mabait ka. Makinig ka, dahan-dahan. Tita. Ano ginagawa ninyo dito? Tita, hindi ka marunong bumasa? Ito ay kindergarten. Syempre ako'y mag-aaral dito. Milyon ang tuition dito. Paano ninyo ito ma-afford? Maayos ang bagong kumpanya. Ang amo mismo, ang nag-ayos para kay Tayantea. Mag-aral dito. Ha? Mabait pala amo nga. Sa susunod ay magtutulungan ang dalawang bata, kaya ako'y kampante na. Tiyan. Suotin ang bag. Samahan mo na si Xiaogo. Esan. Ayaw kong makipagkaibigan sa mga mahirap. Mga bata talaga, puro kalokohan ang sinasabi. Tiyan, huwag magalit. Tita, okay lang, matagal ko ring pinag-isipan. Ang desisyon, napilitin si Xiao, natigilan ang pagkunot ng ilo. Buti na lang, di na ako maghugas pa. Paalam na mommy, Ethan bye. Aalis na ako. CJ. Ying Sage. Bakit parang multo ka laging sumusunod? Huwag ka nang maglaro, halika na't gawin mo ang homework. Tigilan mo na yan. Yung nasa bote, patay na daga. Ano nang nangyari? Galing sa school ang alaga. Ako ang tagapag-alaga ngayon. Tung maliit na to, namatay lang sa dikit. Ang saya pala. Talagang anak ka ng tatay. Likas na sa dista, no? Kung malaman ng pamilya Yu, pareho tayong mawawasak. Anong wasak-wasak? Sabihin ko, kung di siya mag-aaral ng mabuti, mawawasak talaga siya. Nakailang homework ka na? Hay naku. Huwag na. Yan Chen, tong maliit na bagay, ako na ang bahala. Sige na nga. Bukas ang board meeting. Diretso akong pupunta sa school. Alagaan mong mabuti siya. Then
Para tayong naglalakad sa talim. Maging maingat ka kung sisirain mo ang pangarap kong yumaman. Huwag kang magtaka kung maging brutal ako. Ma, bitawan mo ako. Itatapon ko na to. Itapon na. Huwag mo nang ganyan. Ilagay mo sa bag ni Yin Tian Tian. Yin Tian Tian, halika rito. Yin Tian Tian, tingnan mo. Sa buong klase, kayo ang pinakamahirap, pero pinagmamalupitan mo hayop, nakakagalit talaga. Itong boat ay hindi sa akin. Hindi ba sa iyo? Kanina ko pa ito, hinuhang sa bag mo. Sabi mo hindi sa iyo, edi hindi na. May ebidensya ka ba? Guru Yang, sa iyo ang burden of proof. Ikaw dapat magpatunay na akin ang bote, hindi ako ang dapat. Magpaliwanag na hindi sa akin. Ano ba sinasabi mo? Kung ano ang puno, siya ang bunga. Kaya pala, gumagawa ka ng ganito. Lahat dahil sa kasalatan na nasa lahi mo. Guru Yang, kahit bata pa ako, marami akong alam sa batas. Paninirang puri ito. 5 taong gulang, hindi pa marunong bumasa, tapos batas pa ang dahilan. Bakit hindi mo sabihin, nakabisado mo civil code, Na, tapos sisigat ka pa? wala akong kasalanan. Bakit mo ako sinaktan? Ayaw mo pang aminin, kulang sa palo yata. Tigilan mo. Tio, Masakit ba? masakit talaga. Pero nung dumating si Tio, nawala na. Ano bang nangyari dito? Direktor, buti na lang dumating ka. Si Yin Tian Tian kasi, pinatay yung hamster na alaga ng klase. Sa kalupitan niya, tignan mo, ganito lang kaliit, ang lala na ng ugali. Sa klase naman namin, mga anak mayaman itong mga estudyante. Kapag nahawa pa sila, wala na kaming magagawa, kaya iminumungkahi kong, paalisin na siya ngayon din. Ian Yi, Yang, kung walang ginawang mali, walang dapat ikatakot. Wala akong kinalaman dito. Direktor, tignan nyo, isang bata pa lang, kayang magsinungaling ng ganito, mismo sa bag niya. Nakuha ko itong patay na hamster. Alamin natin ang totoo. Sa CE. Huwag nang magka-TV. Direktor, ang totoo, maraming magulang sa klase ang ayaw na makasama si Yin Tian Tian na probinsyana. Baka raw mahawa ang mga anak nila. Mas mabuti, ngayon na ang panahon para paalisin siya. Kung hindi, magkakaproblema tayo sa mga susunod na araw. Yin Tian Tian, alam mo ba, hindi tumatanggap ang eskwelahan ng mga estudyanteng may masamang ugali. Tawagan mo ng mga magulang mo para mag-asikaso ng pag-alis mo. Alis na tayo. Hindi muna ang katotohanan. Ang eskwelahan ay para magturo at tanggap ang lahat ng estudyante. Ganito ba kayo magturo? Ito ay internal na usapin ng aming eskwelahan. Wala kang karapatan na makialam dito. Huwag kang manghimasok. Ako ang magulang niya. Ikaw ang tatay nitong hampas lupang to. Ano ngayon? Hindi ano naman? Ang lakas ng apog mo ah. Kung tatay ka niya pala, mas maganda to. Magpakatalino ka. Umalis ka na dito. I-withdraw mo na siya agad. Kung hindi, i-re-report kita sa board. Ipapaalam ko lahat ng kalupitan niya sa hayop para malaman ng lahat kung anong klaseng tao siya. Tingnan natin kung may tatanggap pa sa kanya. Wala nang pag-asa sa'yo. Tanggalan ng lisensya si NJ, Yang Vera. Kasuhan ng ayon sa batas. Bilang guro, masamang ugali, ng insulto sa estudyante at magulang, ng bugbog pa ng bata. Katawa-tawa ka. Sino ka ba? Hampas lupa ka. Paalisin mo ko kung kaya mo. Hoy, anak na, naawa na nga ako sa'yo. Hindi lang ikaw. Galing ka sa basurahan. Tatay mo pa ay siraulo. Hay nako. Di ko alam kung ilang lalaki pinatulan ng nanay mo para lang mabuhay ka. Yang admission letter mo na yan. Bilang naging guro mo, may payo ako. Klase nyo, huwag nyo nang pilitin. Sa Northern Kindergarten, hindi bagay sa mga hampas lupa tulad nyo. Ito naman sa'yo, ang kasamaan, babalik din yan. HMMP. Akala ko paalisin mo na ako. Bakit hanggang ngayon, wala pa ring nangyayari? Tama na yan. Tawagin ng gwardya. Palayasin nyo na to. Mga gwardya, anong ginagawa nyo? Principal, bakit po kayo nandito? Sasampalin kita. Walang yakang bingik. Principal, bakit mo ako sinaktan? Sa'yo talaga ang palo ko. Simula ngayon, tanggal ka na sa trabaho. Bakit po, Principal? Nang ahas kang hamakin, si Gio ng Dragon Rice Group. Nagtataka ka pa bakit? Hindi mo ba alam? Ang paaralang ito ay pagmamayari ng Dragon Rice Group. GU, paumanhin po. GU, hindi ko po uulitin ang aking pagkamangmang. GU, pakiusap, huwag niyo po akong tanggalin. Pinaghirapan kong makapasok sa Northern Academy. Buong pamilya umaasa sa trabaho kong ito. GU, pakiusap, huwag po. Walang biling pagsisisi. Gio, paumanhin po.
Bilang punong guro, sa nangyaring ito, ako ay hindi makatakas sa sisi. Kusang magbibitiw ako at maglalabas ng pahayag para sa dignidad ni Tian. Alis na tayo. Jiyu, huwag po, Jiyu. Paumanhin po muli, Gio. Sisikapin kong patasin ang kalidad ng mga guro. Imbestigahan ng maayos kung sino pumatay sa hamster. Opo. Anak, makinig ka. Kapag may problema, tawagan mo ako. Naiintindihan mo ba? Mabait na bata, aalis muna ako. Xiaogo, ikaw ang pumatay sa hamster, di ba? Magkapareho ang ating bag. Pinagpalit mo ba ang ating mga bag? Eh ano naman, Ikaw ang dapat matanggal. Sasabihin ko sa principal. huwag kang mangarap. Nasa board of directors ang tatay ko. Walang magtatanggal sa akin. HMP. Chen. Nakauwi ka na. Mommy, nauwi na ako. Pupunta muna ako sa kwarto para mag-aral. Bakit nasugatan ang binti mo? Mommy, huwag kang mag-alala. Aksidente lang ito. Nadulas ako. Lagyan ng gamot. Ganyan kabigat ang pagkadulas? Hindi ako naniniwala. Sabihin mo sa akin, may nang-api ba sa iyo? Mommy, huwag kang magalit. Nasa board of directors ang tatay niya. Kahit pinalitan niya ang ating bag. Pero, ay naku, Mommy, huwag mo nang itanong. Huwag kang mag-alala, sisiguraduhin kong mabigyan ng hustisya ito. Nasaan na ang lahat? Bakit bigla na lang nawala? Kakatapos lang ng meeting. Anong problema? Hoy, ang tako mo, parang akin to ah. Ha? Wala akong makitang ibang panlaban. Hindi ah. Ginamit mo tako ko bilang armas? Anak ko to ah. Binubuli sa eskwelahan. Ayaw sabihin kung sinong gumawa. Sabi lang niya, anak ng miyembro ng board. Pinalitan ang bag niya. Mga bag ni Xiaogo at Chan. Ako ang nagregalo. Iimbestigahan ko to. Hoy, Aray, nauuhaw ako sa pagtakot. Bakit may amoy alak? alak talaga to. May inuman pala sa meeting ng mayayaman. Yung tinatawag na board, puro isang uri lang ng tao. Nagsismisan lang. Walang seryosong usapan. Naku, hindi ko inakala. Kayong makapangyarihan, paaralan nyo. Ganito pala kabulok. Sana hindi ko pinaaral si Tianchen. Hindi mo alam gaano ka-responsable si Tianchen. Puno ng dugo binti niya. Ayaw sabihin kung sino ang nambuli sa kanya. Kaming mahihirap, karapat dapat mabuli. Anak ko, buhay ko yan. Hindi mo naiintindihan. Nakita ko estado niya. Grabe sakit na nararamdaman ko. Ganyan lang tolerance mo. Huwag ka nang uminom. Anong klaseng alak? Ako, beer lang ininom ko. Anong alak to? Ang lakas ng tama. Ha? Yung pagkakaiba ng uri, sobrang halata pala. Boss you. Salamat sa pagpasok kay Tiantian sa magandang eskwelahan. Pero hindi ko hahayaang patuloy siyang Iwi-withdraw ko siya. Huwag kang mag-alala. Ako na nito. Mga salita ng lalaki, puro kasinungalingan, gagong manyak. Yin Sage. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko siya ipapanganak. Yin Sage. Iniisip mo na naman iyong ex-asawa mo. Ganoon ba siya kaganda? Sana noon pa, hindi ka na lang nagpakasal. Hindi sana kami, naghirap ng ganito. Nag-asawa pa siya. Yin Sage, buksan mo mata mo. Tingnan mong mabuti. Sino sa amin ang mas maganda? Siyempre, Lenny. Yin Sage. Ginagaway mo ba ako? Director Yu, kamusta ang footage? Ito, sasabihin ko. Director, mahirap sabihin. Mas mabuting, panoorin niyo muna bago humusga. Director Yu, paano ito aksyonan? Lumapit ka rito, pagsisinungaling sa kaklase, pananakit sa hayo, ano pa na hindi mo kayang gawin? Halika, halika, halika. Huwag mo akong hadlangan. Ayoko sa'yo. Hindi kita tatay. Ano nang sinabi? ano nang nangyari? Sinabi niyang hindi ako ang tatay niya. Ano nang ibig sabihin niya? Yan Chen, masyado kang mahigpit sa bata. Nagre-rebelde siguro ang bata. Kung hindi mahigpit, magsisimula na siyang gumawa ng krimen. Ano nang ginawa ni Xiaogo? At nagalit ka ng ganito? Ang batang mayaman sa eskwela, nanggigilid sa hayop, nagtanim ng ebidensya sa kaklase. Sabi ko na sa'yo huwag sum. Sino ang nag-utos sa'yo nito? Nagtanim ka ng ebidensya sa kaklase. Ganito ba kita tinuruan? Ikaw talaga ang may kasalanan. Ano? Nagsisinungaling ka pa. Tama na. Yan Chen, bata pa si Xiao. Bibigyan ko siya ng gabay para siyang magbago. Pagbibigay ng gabay, ito ba ang resulta ng paggabay mo? Ha? Bata pa si Xiao, masayahin lang. Sabi nga nila, matalino ang batang masayahin. Kung patuloy mong pagtatakpan, sisira mo ang buhay niya.
Ganyan siya, dahil sa'yo, hindi mo siya minahal. Walang pagmamahal ng ama. Hindi magiging mabuting tao kung hindi didisiplinahin. Ilalagay ko siya sa simpleng daycare, makikihalubilo sa ordinaryong mga bata. Ikaw din, ipa-freeze ko ang bank account mo. Para hindi mo na siya palambut. Hindi pwede. Yanchen, sisikapin kong turuan si Xiaogo. Magbabago talaga siya, pero hindi pwede mahirapan ang bata. Bitawan mo. Yanchen, Miss, ang bata, edukasyon ang prioridad. wala kang karapatang makialam. Umalis ka na. Umiyak ka na naman. Hindi mo magawa ang simpleng Manager Yu, kasunduan sa pagpapalaki ng anak. Nakahanda na. Tungkol sa eskwelahan ni Tianshan, naayos ko na, ipagpatuloy mo ang pag-aaral niya. Ayos na. Lanan, Salamat Manager Yu. Magtatrabaho akong mabuti bilang pasasalamat. ang seryoso mo. Parang estranghero pa rin ako sa'yo. Trabaho mo lang ang isipin mo kung paano ka magpapasalamat. Pag-isipan mong mabuti. CJ, pag-iisipan ko ito, paano kita pasasalamatan? Pumunta ka sa opisina. Pareho kayong magtutulungan. Alagaan ang bata hanggang 8 taong gulang. Pagkatapos nun, sundin ang kagustuhan ng bata. Tama. Kung sino man ang piliin ng bata, tatanggap ka ng pera taon-taon. Yanchen ha, hindi ba pwedeng tayong magkasama? Ang magpalaki sa bata. CJ, pumapayag ako. Na pala, nasaan si Attorney Yin? Gawin nating saksi. O CJ, Attorney. Yin naman, ipapatagpo ko siya bilang saksi. Abala ngayon si Attorney Yin, sa kaso ng Overseas Sales Department, papuntahin ko na agad. Hindi pwede. Yanchen, kung tayo man ay talagang maghihiwalay, mas mabuting hindi na maraming tao ang makakakilala sa akin. Ano sa palagay? Attorney Yin, pasensya na po. Hindi mo na kailangang pumunta. CJ, hindi na ako pupunta. Yu Yanchen, huwag mong isipin na matatakasan mo ako. Sisiguruhin kong bago magnegatibo 8 si Xiaogo ay magiging tayo talaga. Ikaw pala, Madam, anong ginagawa mo rito? Utos ni President Yu, hindi ka pwedeng pumasok sa library at kwarto niya. Ako hindi makapasok, pero ikaw pwede. Isang hamak na alila, nagmamando sa amo. Pupunta si President Yu ng business trip. Tinutulungan ko siya mag-impake. Ano, business trip, dapat magmadali. Hindi na ako magpapahuli pa. Sasama ako, baka mauunan si In Xiajin. Chen. Sa karakter na Zen na ito, may 3 pahalang na linya. Kailangan mong isulat ng malinaw. Alainan, mama, para sa akin. Napakadali nito. Alam ko na to matagal na. Alainan. Hawakan mo. AU. mag-impake para sa business trip. May problema sa branch sa Haishi. CJ. Chen. Dalhin mo. Erotikong pabango ito. Pinapunta ko pa talaga ang tao para makakuha mula sa ibang bansa. Kahit na si Liu Xiahui man. Yu Yanchen, hindi ka makatataka sa akin. Bakit ka nandito? Lumabas ka. Yanchen, alam ko, nitong mga nakaraang taon, wala kang babae sa buhay. Mahirap na pagpipigil yon dito sa akin. Maaari kang maging Bago pa ako magalit. Umalis ka na. Lumabas ka nga. Yu Yanchen, ganun ba kababa ang tingin mo sa akin? 6 na taon na ang nakalipas. Nagsiping na tayo noon, hindi ako nagrereklamo ngayon. Anong problema mo? Umalis ka na. Nanay, opo, kwento mo ulit. Yung kwentong, binasa mo kanina. Nagkatuluyan ba ang prinsesa prinsipe? Siyempre, nagkatuluyan sila. Kailan naman darating ang prinsipe mo, nanay? Hindi ko kailangan ng prinsipe. Gusto kong maging reyna ng sarili ko. Nanay, pagiging reyna, napakahirap kung nandito si Papa. Hindi ka maghihirap ng ganito. Marami sa mga nanay ng kaklase ko di nagtatrabaho. Hala, anak, sabihin ko sa'yo, kahit nandito si Papa, magtatrabaho pa rin ako para sa sariling karera at mga pangarap. Hindi umasa sa iba. Dapat ipagmalaki yon. Opo. Anak, may trabaho pa ako. Magbasa ka muna ng libro tapos matulog na ha? CJ. Opo. Ang bango dito sa kwarto mo. Lipat tayo ng kwarto. Okay lang to. Mabango naman pala. Diretsong trabaho agad pagdating mo.
Ano pa ba? Gusto mo munang magtsikahan? Kung gusto mo, pwede naman na makipag-usap sa'yo. Gusto ko lang makauwi ng maaga. Napapansin mo ba, mainit dito sa kwarto? Medyo. Titingnan ko yung aircon. Gaga. Bakit parang kagaya ka pa rin? Noong 6 na taon nakalipas. Ginagawa mo na naman akong ex-husband mo. Attorney Yin, hindi ito panaginip. Ako, paano? Ikaw ang unang gumawa. Ganoon ba? Wala akong suot. Baka, pwedeng bumaba ka muna? Kagabi, lahat ng... Huwag mong sasabihin. Tito, Bakit nandito si Tianchan? anong gagawin natin? Magtago tayo. Magtago tayo. Saan tayo magtatap? Sa kortina. Ikaw, Tito, Chen, bakit ka nandito? nasaan si Mommy? Ay, si mommy mo, may inasikaso siyang kaso. Hindi pwedeng ganoon. Alam ko lahat na schedule ni Mommy. Laptop ni Mommy. Ay, nag-overtime siya kagabi. Nakalimutan niyang dalhin. Ah, Tama. ganoon pala. Parang naaamoy ko. Ang amoy ni Mommy. Chen, ito. Sweet Mommy, ano ito? Ano ito? Lagot na, nadiskubre ako sa tago-tago kay Mom. Nakita na ako. Naku, nakita talaga ako. Tagal ko pa naman nagtap. Huli ka, talo ka. Hindi na tayo magtatap. Nagugutom ka na ba? Kain na tayo. Eldeneth, buti na lang. Matalino akong bata. Kung hindi, mapapahiya si Mom. Sir, narito ang menu. Halika, sweetie. Tignan mo kung anong gusto mo. Gusto ko ng biang-biang noodles. Biang noodles. Ano yon? Tito, hindi mo alam. Ang sarap-sarap kaya ng noodles na yun. Hindi ko alam. Eldeneth, yung pamilya ng bilyonaryo na si EQ, siguradong hindi nila alam. Tayo ng mga ordinaryong tao. Kumakain tayo ng... Paki-order ng 3 biang noodles. Pasensya na, sir. Wala kami biang-biang noodles. Limitadong edisyon sa buong mundo. Pwede na ba ito ngayon? Oo, pwede na. Ang 3 bowl ng pansit na ito ay espesyal na ginawa para sa inyo. May laman ito, hipon ng alimango, karne ng lobster, at grade 5 na karne ng baka. Sana'y mag-enjoy kayong 3. Masarap ba? Kung gusto niyong ulitin, tawagan niyo lang si Tito. Director Xi, hinanap niyo po ako. Balita ko, nakapag-business trip kayo ni Boss Yu sa Heishi. Maayos naman ang lahat? Maayos naman ang takbo. Marami kang nagawa Yin Xiash. Ikaw na baguhan lang na abogado. Ang bilis mo umangat. Tiyak gumamit ka ng mga mababang paraan. Director Xi, pareho tayong abogado. Dapat alam niyo ang nararapat sabihin at hindi dapat banggitin. Ang lakas ng loob mo. Ako pa ang pagagalitan mo? Director Xi, masyado ka nang matagal sa nakalimutan mo na ang batas. Normal lang yan. Kailangan ba kitang turuan tungkol sa libelo? Wala kang respeto. Tumigil ka. Sino ang mga has gumalaw sa kanya? Direct, Dirksy, ito ba'y pang-aabuso sa opisina? hindi po. Pinaprank ko lang siya. Kasalanan ko. Kasalanan ko talaga. Paumanhin, attorney. Ang sakit ng dila ko. Tigil na tayo. Pareho tayong abogado. Maging maingat sana kayo sa salita. HMP. Tama si attorney.
May problema? Ikaw si Dirksey. Ako ang ina ng anak ni Derry. Si Mrs. Yu pala. Anong kailangan ninyo? May narinig ako sa kumpanya. Kumakapit kay Yan Chen. Ha? Ano pangalan? Sixedge ba? Oo nga. Si Rena talaga siya. Mang-akit ng lalaki. Tulungan mo akong alisin siya. Eto, mahirap yata ito. Sobra protektado ni Director Yu. Ako ang legal na asawa. Ako bahala sa'yo. Anong takot mo? Eto kasi. Isipin mo, paano kung patuloy niya nakakasapaw sa'yo, yang pwesto mong direktor? Matagal pa kaya yan? Kapag naalis na siya, kakausapin ko si Yan Chen. Tungkol sa mga nagawa, promotion at omen, ay sigurado na. Pag-iisipan ko muna. Tawagan mo ako kapag desidido ka na. Kaya nating ipakita ang pagkakaiba ng bagong batas at luma para sa lahat. Boss Yu, may nasabi ba akong mali? Patayin na ang aircon. Ipagpatuloy natin ang meeting. Boss Yu, naabot na natin ang target ng buong buwang ito. Ano po ang plano natin sa susunod na buwan? Boss Yu, ang mga susunod na gawain ay ibubuhos namin ng lahat. CJ, tapusin na natin ang meeting ngayon. Dismiss na tayo. Attorney Yen, ginaw ka pa ba? Kailangan mo bang bilhan ng kumot? Salamat boss Yu. Huwag na po. Pinatay mo pa ang aircon para sa kanya, tapos kukumutan mo pa. Totoo pala ang sinabi ni Madam Yu. Hello, Madam Yu, mag-usap tayo sa tamang oras. Matandang ginang, meron palang anak si Boss Yu na 5 taong gulang na. Itong walang hiya, itinago pa sa akin ang malaking bagay na ito. Kailangan kong singilin siya. Opo. Lola, okay po ba kayo? Gusto niyo po bang tawagan ko ang inyong pamilya? Ako po. Allergic po ako sa metal. Nat, ako rin po allergic sa metal. May paraan ako. Lola, mild lang po itong gamot. Kahit bata pwede. Safe po ito para sa inyo. Lola, samahan ko na po sa opisina ni Mama para makapagpahinga. Tara na. Lola, dito po ang upuan ni Mama. Maupo po muna kayo para makahinga. Kukuha po ako ng tubig. Sige, salamat po. Yin Xiash, yang batang pasaway mo, dinala mo pa sa opisina. May kasama pang matanda? Hindi ito home for the aged, at hindi rin daycare. Kuya, matanda ka na. Bakit ang bastos mo? Si Lola po, naghahanap lang ng pahingahan. Opisina po ito, pintilan ng pamilya mo, dalihan mo at dalhin mo. Yang matanda palabas? Talaga, amoy matanda. Nakakaabala sa trabaho. Ang opisina ay para sa trabaho, hindi tirahan ng kahit sino. Talagang. Ang kulit ng batang to. Sabihin ko na, dapat si Yin Xiaosh, ipaalis kasama, matanda man o bata. Wala ba kayo kabutihan sa puso? Sabi ng guro, tumulong sa kapwa. Si Lola, masama lang pakiramdam. Pahingahin muna natin. Bakit ganyan kayo magsalita? Ano problema sa sinabi ko? Sino ka ba sa kumpanya? Umuwi ka na sa kindergarten. Mag-aral ka na lang. Nako, buksan nyo na bintana. Bakit ba itong matanda? Amoy ihi. Naiihiya na ba siya? Si Yu Jingchen. Anong klaseng empleyado? Puro masasamang tao dito. Kayong mga masasama, bakit nyo ginaganito? Ang matanda. Wala kang alam. Umalis na kayong dalawa. Dito. Kung hindi, tatawag ako ng gwardiya para paalisan kayo. Mga masasama kayo. Sasabihin ko kay boss tungkol sa'yo. Magreklamo ka kay Boss Yu. Si Boss Yu, may pamilya na, may asawa. Ang nanay mo ay kabit, maninira ng pamilya. Kasinungalingan, ang mommy ko ay mabuti. Siya ang pinakamabait sa mundo. Kung hindi kabit nanay mo, sino tatay mo? Ako. Hindi ka makasagot? Kabit talaga nanay mo, at ikaw ay bastardo. Masama ka, wag mong siraan si mom. Tiyan. Tiyan, bangon na. Okay ka lang, Director Xi. Paano mo nagawang tratuhin ang isang bata nang ganito? Tingnan mo ang ginawa ng anak mong ito, isang matandang babae. Ang dinala pa niya sa opisina. Paano na lang kami magtatrabaho dito? Mommy, may allergy po itong Lola. Masama po ang pakiramdam niya. Kaya ko po siya dinala dito sa opisina. Nagkamali ba ako? Anak, tama ang ginawa mo. Mahusay ang ginawa mo.
Director Xi. Bilang mga matatanda, dapat turuan natin ang mga bata. Tumulong sa mga nakatatanda kaysa manlait ng bata at matanda ng ganito. Humph. Attorney Yinkin, malupit daw ako kung gusto mong mga matanda at bata. Mag-resign ka't pumunta sa probinsya, maging volunteer. Puno ng matatanda't bata doon. Amoy ng ihi at amoy matanda. Masarapan ka sa amoy. Magsalita kang maayos. Anong karapatan mong utusan ako, Attorney Yinkin? Mga walang kwentang tao ang dinadala mo sa opisina. Akala mo sino ka na? Director Zai, wag na kayong makipagtalo. Itapon na lang natin sila. Tama. Sige na nga. Itapon nyo itong babae, kasama nitong matanda't bata, sa labas. Tigilan nyo yan. Habang nandito ako, walang manlalapas tangan. Hindi naman, itong matandang babae. May connection ba ito? HMP. Ngayon ko lang nakita. Ang tela pala ay, gininto ang tela. Putang inang matanda. Hindi ka ba taga-kolekta ng basura? Paano nakakuha ng ganitong dekalidad na tela? Kahit anong suot ng mahirap, amoy hirap pa rin. Ang baho ng dukha. Kailan kayo titigil? Lahat kayo nananakit ng isang matanda, di kayo natatakot sa karma? Karma. Attorney Yin. Lahat tayo dito, galing sa top university, mga honor student, ikaw lang pinapabura ni Boss Yu, dahil magaling kang humalik sa puwet, di ka ba natatakot sa karma? Kanina pa, nagre-record na ako. Pwede niyong ipagpatuloy ang paninira. Magkita na lang tayo sa korte. Anak, maganda. Marunong kang umalalay sa sarili. Pero habang nandito ako, walang makakapang-api sa'yo. Anong klaseng tao ka? Nanghahamon ka pa sa akin? Paalala ko sa'yo, Yin Xiash. Hindi ko to palalampasin. Nakita niyong lahat. Si Yin Xiash ang unang nanakit. Akala mo ba natatakot ako sa'yo? Maraming cases dito. Nagdedepensa lang ako. HMP, Yin Xiash, self-defense. Sasabihin ko sa'yo, hindi matatapos to ng walang 5M. Hindi kita tatalikuran. Director Xi, ang lakas ng loob mo. Magpatingin ka na sa psychiatrist. Magpa-mental check-up ka. Bilang alip, nag-aalala ako sa utak mo. Tumigil ka na, Yin Xiash. Huwag kang magkalat ng kasinungalingan. Wala akong oras. Makipagtalo sa'yo. Guards, palayasin niyo tong dalawa. Tumigil kayo. Ang kapal ng mukha nyo. Pinapakialam nyo pa si Madam Yu. Legal Department ng Dragon Rice Group. Ganito na ba kagulo ang sitwasyon? Lola, huwag po kayong magalit. Kayong dalawa. Mag-claim na ng sahod at umalis. Boss Yu, sabi mo itong matanda, lola mo pala? Naglakas lokang bastusin. Si Madam Yu, mukhang saw ka na sa buhay ah. Boss Yu, nagkamali po ako. Bilang department head, hindi ko na isagawa ang tungkulin ko. Sa halip ay naging, mapagmalaki pa akong boss. Madam Yu, nagkamali po ako. Hindi ko dapat. Nangingibabaw sa mga mas bata. Nang api gamit ang posisyon. Mali po ako. Nararapat akong parusahan. Ang dapat nyong hingan ng tawad ay hindi ako, kundi sila. Pakiusap po. Bigyan niyo po ako ng isang pagkakataon. May mga pinapakain akong matanda at maliliit na anak. May 3 tawang sanggol pa po. Ang pamilya ko. Nangangailangan ng trabahong ito. Akala ko walang pamilya ito. Pero mayroon ka pala, matanda at bata sa bahay. Na-realize ko na po ang mali ko. Siyage. Talagang nagsisisi na po ako. Tito, ang pag-amin sa pagkakamali ay mabuting wag na natin. Patulan pa siya. Ang kumpanya namin ay nagpapatupad. Ang Dragon Rice Group ay hindi magtitiis ng mga nang-aapi sa mahihina. Dahil sa mga bata, bibigyan ko kayo ng huling pagkakataon. Lahat kayo, suspendido sa sahod pero may trabaho pa rin. Salamat po Madam Yu. Salamat Attorney Yin. Salamat bata. Alice, Opo. Opo. Buti na lang nandito kayo. Walang anuman. Huwag niyo nang problemahin. Ang batang ito ay allergic din ba sa metal? Ang mga allergic sa metal ay bihira talaga. Baka nga itong bata, ang apo ko sa tuhod. Tingnan ang mukha niya. Para siyang kopya ni Yanchen noon. Lola, huwag kayong magkamali. Hindi ko anak si Tianchan. Ganoon ba? Parang napaka-close ko sa kanya. Lola Yu, ano po ang ginagawa ninyo? Wag po. Tanggapin mo. Tanggapin mo na. Hindi lang ikaw. May kay Tian-Tian din. Kunin mo na. Kapag nagdesisyon ang lola, walang makakapigil. Anak, huwag kang mahiya. Ito ay munting regalo ko. Salamat po sa inyo. Salamat po Lola sa tuhod. Lola, yung 2 alahas, noon ay inalok ng malaki. Ayaw ninyong ibenta. Ngayon, bakit ibinigay nyo agad? Bukod sa pagtulong nila, sa akin. Yung pagkakahawig ni Tian-Tian sa itsura mo noon ay magkatulad talaga, kaya dapat sila bigyan. Ng parehong pagtrato. Tama, magkamukha kayo sa mga mata at ilong. Akala ko nagkakamali ako. Sayang nga lang, hindi totoong apo ko. Ikaw ha, may anak ka na. Bakit hindi mo sinabi? Bigyan mo ako ng address. Pupuntahan ko sila. Bakit ang gulo-gulo rito? Kwento. Di na kinaya ni Leo. Nagbitiw ang misis at batang amo. Sumunod din ang mga sa pag-alis. Di nakakaya ng mga bago ang 1 linggo. Umalis din. Matagal nang di nagpakita. Si Boss Yu dito. Baba ka na.
Bagong salta. Katulong ka ano? Magluto ka na. Gutom na ako. O sige nga. Mamaya ang Villa. Kailangang general cleaning. Bilisan mo. Huwag kang magpanggap dahil matanda ka na. Sa akin ka ba nagsasalita? Di kita kinakausap. Multo ang kausap ko. Kilos-kilos. Bagong katulong. Bakit mas matanda pa kay Leo? Tiis-tiis na lang. Anong hinihintay mo? Kilos. Ang kapal mo. Sino nang nagturo na ganyan magsalita sa lola? Lola Yu. Lola Yu. Paano nangyari na ganito ang suot mo? Yan Chen. Nagbibiro ka lang. Ano sa palagay mo? Paumanhin po, Lola. Kami ni Xiaogo ang nagkamali sa inyo. Akala ko po'y katulong kayo. Hiyang-hiya po ka. Xiaogo, tumayo ka na at humingi ng tawad kay Lola. Paumanhin po. Kahit katulong, ganito ang trato. Ha? Dati naman, mabait kami sa mga katulong. Ngayon lang, nagugutom kasi ako. Alam mo, kapag gutom ang tao, nagiging mainitin ang ulo. Naiintindihan niyo siguro ang low blood sugar, di ba? Mabait sa mga katulong. HMP. Narinig ko na ang lahat. Si Manager Leo at iba pang katulong ay pinaalis ninyo. Mga bagong katulong. Di tumatagal ng 1 linggo. Akala mo ba di ko alam? Lola, kasalanan ni Xiaogo. Pero alam mo namang, sa edad niyang ito, kahit aso ayaw sa kanya. Xiaogo, lumuhod ka na at humingi ng tawad sa Lola. Bilis. HMP. Ayaw kong humingi ng tawad. Matandang to, ang pangit-pangit. Hala, Xiaogo. Ayaw ko sa kanila. Wala silang kwentang kumpara sa mag-ina sa opisina. Lola. Lola. Yan Chen, nagkamali ako. Mag-isip ka mabuti. Yan Chen, Kunin ang buhok ni Xiaogo at Qianqia para sa DNA testing ko. At walang dapat makaalam nito. Direktor Xi, ano na ang desisyon mo? Ito, mahirap siguro ito. Nitong mga huling araw, maingat na ako. Paano ko sasaktan si Yin Xiash? May 5 milyon sa card na ito. Deposito lang ito. Ito. Nabobobo ka ba? Gumawa ng patap. Hindi. Oo. Tahimik. Sa susunod na buwan, ang ika-10 anibersaryo ng partnership namin sa Yino Company. Napakahalaga ng milestone na ito. Pero, ang abogadong marunong mag-Japanese ay umalis na. Kaya ang trabahong ito, ipapasa namin sa top attorney namin na si Attorney Yin. Ako. Attorney Yin, sa legal na departamento, ikaw ang pinakamagaling sa mga banyagang wika. Marunong ka ng German, Russian, French at iba pa. Pero hindi ako marunong ng Japanese. Hayes, Attorney Yin, sa galing mo sa mga wika, kaya mo matutunan ng Japanese sa loob ng 1 buwan, di ba? Plano talaga ito. Magaling talaga si Director Zai. Kung magtagumpay ka, expected lang nila. Pero kapag palpak, kasalanan mo. Attorney Yin, ano sa palagay mo? Kung nahihirapan ka at ayaw mong tanggapin, wala akong magagawa kundi isaumbong kay CEO. Eddie. Ako na ang bahala. Nababaliw na siya. Talaga nga. Para sa kapakanan ng kumpanya, sana magtulungan tayong lahat. Magkaisa para sa mahalagang proyektong ito. At Liu, mas marami kang karanasan. Pwedeng patulong sa planong ito. Siyage. Abala ako ngayon. Baka pwede mo kausapin si Xiao. Wala rin akong oras eh. Xiao Zhang. Huwag mo kong tingnan. Marami akong kasong hinahawakan. Hindi pa tapos. Sige kayong aalis na ako. Napakaikli ng oras. Di niya kaya to. Madam Yu, Attorney Yin, ang kinuhang kasong ito, napakabigat. At komplikado pa. Walang tumutulong sa kanya sa opisina. Kapag nagkamali siya dito, kahit si CEO Yu pa, hindi siya matutulungan. Gusto kong masaksihan kung paano mabibigo. Since siege na yan. Tito. Boss Yu, bakit hindi pa kayo umuwi sa ganitong oras? Hindi ba't ayaw ninyong mag-overtime? Maraming trabaho kamakailan. Magmerienda na tayo ng sabay. Gutom ka na ba? Itong dala ni Tito ay para sa amin. Hindi. Sobra ang in-order ko para sa isa. Sabay na tayong kumain. Ganito ba talaga? Siyempre naman. Ah, Nga pala, pinabili ko si Assistant Zhao ng sunglasses. Pero ang nabili niya ay salamin na pang-translate. Wala namang silbi ito sa akin. Gusto mo ba ito? Tito, kung gusto mong regaluhan si Mama, diretsuhin mo na. Huwag kang gumamit ng mahinang dahilan. Kung ayaw mo talaga, itatapon ko na ito. Hala, talagang napapanahon ang tulong. Tito, kung manliligaw ka kay Mama, huwag kang magpakatigas ang ulo. Ano ba yan? Chen.
Tingnan mo ito, paboritong basahin ni Mama. Mga nobelang may dominante na maghanap ka ng inspirasyon. Ano to? Hindi ko binabasa ang ganito. Kumain na tayo. Guys, may mga taong walang talent. Ayaw pang mag-aral. Xiaoyin, hindi ka pa ba handa? Gusto mo ba humanap ako ng tao para tulungan ka? Nako, huli na, yung translator na French, na traffic sa daan. Okay lang, Director X. Kaya ko nang mag-isa. Talaga ba? Importanteng important ang mission na to Ikaw. Huwag kayong mag-alala. Pag nagkamali ako, magre-resign ako ng kusa. Ano ba yung dala mo? Bagong high-tech na salamin to. Pwedeng i-translate ng real-time ang O. Pati speech translation. Sige, okay na. Aalis na ako May salamin si Mrs. na pwedeng mag-translate. Dapat naisip mo na to noon pa. Anong gagawin natin ngayon? Meron akong paraan. Sige, alam ko na. Pupunta na ako. Hoy bata, gusto mo ng goldfish? Samahan mo tito maglaro ng goldfish. CJ, Sige, tara na. Hoy bata, tingnan mo yung goldfish, ang ganda di ba? saan? Ayun nandyan. Saan nga? Tulong. Chen Chen. Chen Chen. Chen Chen. Attorney Yin. Chen Chen. Ayos ka lang ba, baby? Tara, magpalit tayo ng damit. Okay lang. Nasa siren na naman ang translation glasses ni Attorney Ying Siage. Siguradong sira na talaga. Bakit? Hindi mo naman tunay na anak si Tayante. Bakit mo pa siya ililigtas? Kailangan bang kadugo mo para mahalin? Naku, nahulog sa tubig ang translation glasses. Magandang araw po. Ako po mula sa Dragon Rice Group. Pinuno ng legal department si Attorney Zai po. Kayo po ang head ng Enua Group. Ginoong Kawasaki, di ba? Maupo po kayo. Nasaan si Attorney Ying Siage? Nagpalit lang po ng damit si Attorney Ying. Ang tagal naman magpalit ng damit. Baka naman tumakas na lang bigla. Huwag pilitin kung di kaya, si Attorney Yin kasi. Yung head ng Dragon Rice Group, bakit hanggang ngayon, wala pa rin nagpapakita? Siya, baka hindi na makarating yan. Pasensya na sa paghihintay. Yin Siage, sira ang salamin sa pagsasalin. Nangangahas ka pang humarap. Tingnan natin kung paano mo ito aayusin. Kumusta? Ako si Insiaje. Yin Siage. Ikaw ba yung sa Sina, website ng batas, nag-publish ng isang legal na sanaysay tungkol sa pag-aasawa ng kababaihan? Nabasa ko ang sanaysay mo ng maraming beses. Sa bawat pagbasa, may bagong kahulugan akong natutuklasan. Idolo kita. Salamat sa papuri. Nag-aral pa ako ng Chinese para sa iyo, para madali tayong makapagpalitan ng ideya tungkol sa batas. Ngayon na kayo sa bukas. Usapan muna natin ang kontrata. Walang masama, di ba? Tara na. Chen, kapag wala na ako, huwag ka nang maglaro mag-isa sa tubig. Naiintindihan mo, kung walang kasama, delikado talaga iyon. Sige po, mommy, pasensya na at nag-alala ka. Pero may paliwanag ako. Si Director Xi ang nag-utos sa akin. Kaso di ko nakita ang goldfish. Nahulog na lang ako sa tubig. Si Director Xi ang nag-utusan sa... Siya nga. Bait mo anak, maghintay ka rito. May aasikasuhin lang ako. Yin Xiash. Kahit paborito ka ni Boss Yu, dapat mag-knock ka muna. Ikaw ang nagtulak kay Tayantean. Huwag kang magsinungaling. Director Xi, alam kong ayaw mo sakit, pero di mo pwede. Batang inosente ang pagbuntunan. Sasabihin mo ako, wala kang proof. May ebidensya ka ba? Sige, iche-check ko ang pieces. Yin Xiash. Tanga ka ba? Wala namang CCTV sa garden. Nakikita ng langit lahat. Ikaw ang may gawa nito. Kung ako nga, proof mo, wala ka namang mapakita. Aminado ka na. Walang ebidensya, huwag kang magmalaki. Lumabas ka na. May maniniwala sa kit. Hoy, ikaw. Makipagkumpetensya ka sa akin, wala kang laban. Tigil mo. Bitawan niyo ako. Bitawan. Ginoong Yu, mga anak niya ang naglalaro sa tubig. Wala akong kinalaman dito. Kusa siyang nahulog. Ito ba ang sinasabi mo? Walang kinalaman sa'yo. Pumunta si Mama kay Director Xi. Anong iniisip mo, Tiancha? Tiyo, tamang-tama ang dati. Pumunta si Mama kay Director Xi. Baka siya pag-initan. Bakit ba? Siya pumunta kay Director X. Si Director Xi tumulak sa akin sa tubig. Pero wala akong ebidensya.
Assistant Zil. Ipunin lahat ng video mula sa selebrasyon, imbestigahan isa-isa. Ipatawag sa EFA na tanggalin siya. Ay blacklist sa buong syudad. Huwag po, Ginoong Yu. Huwag po, huwag niyo akong i-blacklist. Kapag i-blacklist niyo ako, mawawalan na ng saysay ang buhay ko. Naisip mo ba, nasisirain mo rin ang buhay ng iba? Dalhin niyo siya. Huwag ganito, Ginoong Yu pakiusap. Ginoong Yu, patawarin niyo na ako. Salamat, Gino. Hanggat nandito ako, hindi ko hahayaang magtiis kayo ni Tianjian. Yan Chen, Pumunta ka sa selebrasyon. ano nang sinasabi mo? Wala akong pinuntahan. Babalaan kita. Hindi tayo pwedeng magdala ng trabaho isa't isa. Naiintindihan mo? Yun pala, hindi pala si Tiantian ang tunay kong anak. Ginoong Yu, ang samples ni na Chen at Xiaogo, naiwan ko na po sa inyong study. CJ. Nababahala ako kung paano mapatutunayan ang relasyon. Yu Yanchen. Pero ngayon, ikaw mismo ang nagbigay ng pagkakataon. HMM. Yin Xiash. Dito ka pala nagtatrabaho. Yang Fan, bakit ikaw? Ay nako, yang fan pa ang tawag sa akin. Mga magkamag-anak naman tayo. Tawagin mo na lang akong kuya. Wala akong sasabihin sa'yo. Nasaan si Yin Kiki? Bakit wala ako? Balita sa kanya nitong nakaraan. Hindi ba kayo palagi nang magkasama? Magkasama. Itinago mo siya, di ba? Kulang ako sa pera ngayon. Pahiram naman. Matagal na kaming hindi nag-uusap. Huwag mo akong kulitin. Hoy, paraan. Aray, dito ka nagtatrabaho, di ba? Kung ayaw mong magkagulo, ibigay mo ang pera. Ayaw mong puntahan kita. Sa opisina, di ba? Mga abogado na katulad mo, mahalaga ang reputasyon. Hoy bata, paano kung ayaw makinig ng nanay mo? Huwag mo siyang hawakan. Hoy, bitawan mo siya. Pakawalan mo siya. Bibigyan kita ng pera. Yan ang tamang desisyon. Tito, Huwag kang matakot. Nandito na si Tito. Sino ka ba? Hinamak mo ako? Ay demanda kita. Palayasin niyo siya. Ayos ka lang. okay lang. Buti na lang dumating ka agad. Pag may nangyaring masama, tawagan mo ako. Sa ganitong sitwasyon, naabala pa kita, boss. Nahihiya ako eh. Hindi lang ako, gustong maging boss mo. Hindi mo pa ba gets? Mukhang may tinatago ah. Bata pa lang, gumagamit na ng idiot. Tito, Enan, may charity sale sa school bukas. Para sa mga magulang. Sama ka sa akin. ginawa mo akong reserba. Tito, may international meeting ako bukas. Kung matatapos ng maaga, pupunta ako dito. Ang charity bazaar na ito ay naglalayong makatulong sa mga batang mahihirap sa mga bundok na makapagpatayo ng paaralan. Sana ang lahat ng mga magulang at mga bata ay magkaisa at magbigay ng suporta. Tingnan natin kung sino ang mananalong little philanthropist ngayong araw na ito. Mommy, kailangan kong maibenta ang mga ito para matulungan ang mga batang iyon. CJ, anak, naniniwala ako magagawa mo. Halika't tingnan magandang wood carvings ni Tinay. Gawa mismo ni Tinay. Maaari nyo itong gamiting dekorasyon sa bahay. Pagdaan nyo man, huwag palampasin ang pagkakataon. Ang ingay nyo, sino bibili ng mga basurang kahoy nyo? Hindi ito basura, pinaghirapan kong gawin ito. Pare-pareho lang, mga mumurahing gamit. Hindi ko alam kung paano nakapasok ang mga katulad nyo sa kindergarten na ito. Nakakadiri kayong maging classmate ng anak ko. Hoy! Ikaw, anong klaseng pananalita yan? Ganito talaga ako magsalita. Ano problema? Ang wood carvings ni Tinay ay pinaghihirapan niya pagkatapos ng klase. Kung ayaw mo, edi huwag mong siraan. Mga kalat lang ang mga yan. Tingnan nyo ito. May nagbebenta ng mga kalat sa charity event. Tara tingnan niyo. May nagsamantala sa charity bazaar. Nagdala ng mga sirang bagay para lang makapasok dito. Nako. Not din kindergarten, sa mga taon naming charity events. Unang beses kong makakita ng ganitong walang halagang bagay. Ang inang ito at anak ay tusong tunay. Ayaw gumastos. Mga basurang dinala nila para lokohin ang mga tao. Mommy, ang aking ginawang wood carving ay pangit pa talaga?
Hindi naman. Ang wood carving ni Chanshan ay pinakamaganda para sa akin. Huwag kayong magdrama, dito sa harap namin. Sa tingin ko mga dala ninyo. Kahit piso walang bibili. Tingnan ninyo ang aking bagay. Ito'y mula sa Qing Dynasty, Celestial Globe Vase na may ukit. Napakagandang antigo, 600,000 piso alok ko. Dali tingnan ito, ito'y hakaw ng prinsesa, mula ika-18 siglo. 800,000 piso alok ko, 1,000,000 piso alok ko. Kita nyo na ba, ang pagkakaiba natin, sa kayamanan? Aminadong mahalaga ang mga dala mo. Ngunit ang wood carving ni Chanshan ay pinaghirapang gawa kahit 5 piso man o 10 piso lang. Ay tulong para sa mga bata nangangailangan. Anong tulong? Di sapat 10 piso sa tubig. Lumayas kayo sa event namin. Hindi namin kayo kailangan. Ese, Leyes. 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 Isa 0 milyon alok ko, bilhin ang wood carving. Hindi ba ito? Si Jiyu ng Dragon Rice Group. Bakit siya nandito? Anak kaya niya to ni Jiyu. naku, Naku. Huwag kang magdahilan pa. Ang ganda nitong wood carving. Ako'y magbabayad ng 15 milyon. Maganda rin ito. 20 milyon ang alok ko. Talino ng master sculptor na to. May halaga ito sa koleksyon. 30 milyon ang bid ko. mommy, game currency ba sinasabi nila? O tunay na pera? Rest talaga, ha? Sa charity auction na ito, 30 milyon ang pinakamataas na bid. Ang batang munting philanthropist ay walang iba kundi ang batang si Hintian-Tian. Pasalamatan natin ang bata at mga magulang para sa souvenir photo. Daddy, mommy, halika na. Tara na. Maglapit-lapit ang mga magulang. Tingnan ang harapan. 3, 2, 1, cheese. Yang babaeng ginsage na yan, laging nanlalalaki. Ma'am, dumating na ang mekaniko. Hoy, Yin Kiki. Missy, nandito ka pala. Ha? Paano mo ako nahagilap? Kilala niyo ba siya, Missy? Kasambahay, huwag kang pakialamera, lumabas ka. Aray. Ang lakas ng loob mo. Anong balak mo? HMM, tumalon mula sa kubo, patungong palasyo Kaya pala hindi mo sinasagot mga mensahe ko. Anong gusto mo? Siyempre gusto kitang makasama. Sa mga araw na wala ka, parang nababaliw ako. Huwag mo akong hawakan. Akala mo bagay ka pa sa akin. Guardia. Nasaan ang guardia? Magnanakaw ito, hulihin niyo siya. Yin Kiki. Huwag mong isipin na ganyan ka na makakapinsala sa akin. Saan ka pupunta? Saan ka pumunta? Susundan kita. Dalhin niyo siya. Dalhin. Tigilan mo yung kalokohan. Ayusin mo gamit mo. Kailangan na tayong umalis. Saan tayo pupunta? Pumunta tayo sa tita mo. Bakit tayo pupunta? Hinahanap ka ng tunay mong ama. Kapag nagkita sila ni Yanchen, wakas na tayo. Nanay, ano ang tinitingnan mo? Walang tinitingnan. Tara na. SNU. Bakit kayo pumunta rito? Kasi, may problema ako sa pamilya ngayon. Pwede mo ba akong tulungan? Alagaan si Tian-Tian ng ilang araw. Patirahin mo siya sa alam ko biglaan to. Pero, CJ, sama ka na rin. ako na lang huwag. May anak kasi ako sa bahay. Magkasama silang maglaro. Salamat, Seth. Magpakabait ka. Siaje, bakit kayo nandito? Namimiss ko kayo ni Tian-Tian. Tumira lang dito ng 2 araw. Dapat nagpaalam ka. Magkapatid naman tayo, walang anuman. Hay, nasaan si Tian-Tian? Nakitira sa kaibigan ng ilang araw. Ha? Bakit di nyo pabuksan? Papasukin nyo kami. Siaje, luto ka na. Gutom na ako. Sino yun? Siaje, tingnan mo nga. Natatakot ako eh.
Sino kaya yon? Ek, ate, buksan mo ang pinto. Hindi ko kaya, natatakot ako. Kiki, lumabas ka. Pag-usapan natin to. Ayaw ko. Ikaw, kung may problema ka, kay Sage kakausap. Siya ang kinatawag. Yang fan, ano ba talaga ang gusto mo? May problema ba? Bukas na pag-usapan. Bukas. Saan na naman kayo ha? Kung hindi ka aalis, tatawag ako ng pulis. Tumawag ng pulis. Subukan mong tumawag ng pulis. Boss Yu, lumabas si MS. Yin. Sinabi ba kung saan pupunta? Balita ko, tumira muna sa kamag-anak. Nakuha ko. Salamat tita. Ang galing ng batang to, napaka-polite, hindi tulad. Tara na. Isasama kita sa kwarto, Tito. Chen, tapos ka na maligo. Tutulungan kitang mag-laundry. Tapos na. Chen, pinagpapawisan ka na. Bakit nakabalot pa sa kumot? Hindi ka ba naiinitan? Ayaw ko. May pangit akong birthmark sa ilalim ng collarbone. Ayoko ipakita kaninuman. Sasabihin ko sa'yo, ang birthmark ay regalo ng langit. Hindi yan pangit, di ba? Sige na nga, Ipapakita ko na. Pero sikreto lang to ha. itatago ko yan. Itong birthmark. Mula pa nung ipinanganak ako. Lahi namin itong birthmark. Meron din si Chen. May sikreto dito. Tatanungin ko talaga. Chen, mag-isa ka muna dito. I-report mo. I-report mo nga, ha? Nawala ang anak ko. Patay na ang asawa ko. Sabihin mo, ang buhay ko ba ay talagang kahabag-habag, ha? Habulin mo pa ba? Yang fan, kalmahan mo muna. Ilapag mo ang kutsilyo. Alam kong nasasaktan ka. Pero 30 anyos ka pa. May pag-asa pang bumangon. Babawiin pa to. Sabihin mo sa akin, paano ko babawiin? Ha? Paano babawi? Matutulungan kita. Kumalma ka't ilapag ang... Naniniwala akong maaari tayong magkasundo. Sigurado ka? Abogado ako. Matutulungan kita. Isipin mo siguro, ikaw ang ama niya. Kung magkakasala ka, madadamay siya. Sige, pwede kitang hindi saktan. Pero, kailangan kong makausap si Yin Kiki. Ek, buksan mo ang pinto. Pag-usapan ninyong maayos. Hindi na ako. Kailanman makakapili pa siya. Yang fan, isang salot ka. Nagbubulag-bulagan ako. Nang pakasalan ka. Xiaogo, hindi ka rin tatawagin. Niyang ama, wala siyang amang tulad. Anong sinabi mo? Sabi ko, isang salot ka. Kung hindi ka lalabas, papatayin ko ang kapatid mo. Mabuti nga to. Mamatay si Sage. Makukulong siyang pan. Ako'y mananahimik. Kung papatayin mo, yang fan, hindi mo kaya. Duwag ka. Ek, ate, hindi kita bubuksan. Hindi ko bubuksan. Sige, mabuti. Huwag mo akong sisihin. Ako, ang ate, gusto lang ng masayang buhay. Tigil. Nasaktan ka ba kahit saan? Wala naman. Bakit ka na pa rito? Tatanungin kita. Ano ang nangyari sa birthmark ni Chen? Kaya si Tian ay anak ko, hindi ba? Alaynan, Bakit mo ko hindi sinabihan? hinahanap mo ako para alisin ako at kunin si Tian. Sabihin ang totoo. Paano kung agawin mo si Tian? Anak nating dalawa si Tian. Paano ko siya paglalayuin sa'yo? Bibigyan kita ng karapatan. Karapatan. Yung isa mong, inang ng anak, anong gagawin mo? Gusto mo bang maging anak ng kabit si Tian? Naiintindihan ang konteksto mula sa nakaraan. Ayaw ko to. Hindi ikaw ang kabit. Kung hindi sa nangyari noon, hindi ko siya makikilala. 6 na taon na ang nakalipas. Ang ibig mong sabihin, noong 6 na taon, nakatulog ka ng may dalawa? Hindi. Simulat sa pool, ikaw lang ang babae. Maniwala ka sa akin. Ipapaliwanag ko sa kanya. Sino ang nasa bahay mo? At ko si Kiki, pati anak niya. Ex-husband niya yun. At mo si Inki. Ginamit niya ang pagkatao mo. Nagkunwari siyang babae mula 6 na taon. Ano? Ate, buksan mo ang pinto. Pag-usapan natin ng maayos. Halika. Si Xiaogu talaga, hindi anak ko. Bakit mo ako niloko? Ate, paano mo nagawa? Gawin ang ganito.
Ipapalis ko kay Assistant Seo ang mga kasalanan mo at ibigay sa pulis. Sa susunod na buhay, magdusa ka sa bilangguan. Ayokong makulong. Siaje, tulungan mo ako. Di ako pwedeng makulong. Pag nakulong ako, ano nang mangyayari kay Go? Si Xiao Go'y masisira sa piling mo. Magkapatid tayo. Isipin mo ang ating pagiging magkapatid sa iisang ina. Pakiusapan mo si Boss Yu. Nakikiusap ako. Ipinahamak mo ako. Ayaw mong buksan ang pinto. Akala mo ba ikaw pa rin ang aking ate? Pareho tayong anak nila mama't papa. Bakit ikaw abogadang sikat? Ako't assistant mo lang. Bakit ang one night stand mo Si Yui ang nakatulog. Asawa ko mekaniko lang. Sa huli, hindi patas ang tadhana. Anong mali sa ginawa ko kung hindi mo isusulong? Ang sarili mo, mawawasak ka. Ate mo ako. Hinampas mo ako. Sana noon pa kita ginisi. Kaya ganyan ka kabagsi. Masama ako, Yin Sage. Kung magkabaliktad tayo. Sa akala mo, makakatayo ka pa ba sa ibabaw ng moralidad para sisihin ako, mas malala ka pa sa akin. Huwag kang magdahilan. Akala mo ba lahat? Kagaya mong masama, kahit pulubi ako ngayon, di ko gagawin to. Para kay Xiao Go lahat to. Bilang ina, nais kong maging maayos anak ko. Ano nang mali doon? Nakaloko ka ng iba, pero ako, karapat-dapat ka bang maging ina? Ngayon ka pa magsalita ng pag-ibig. Nakakatawa ka ba? Siyang walang ambisyon. Kasalanan ko ba? Sasakalin kita. Nawawala ka na sa sarili. Bitawan mo ako. Tulong, dalhin sa presinto. Bitawan niyo ako. Mula ngayon, nandito lang ako para sa'yo. Press conference ngayong araw upang i-anunsyo ang First Lady ng Dragon Rise Group at ang susunod na tagapagmana. Pakikuha sila sa entablado. Ang layunin ko sa press conference na ito ay sabihin sa buong mundo. Si Yin Sage lang ang pakakasalan ko. Ang bata mo pa'y third wheel na.